not be a coalition. And if we compromise with the administration, I think the opposition will be Sara, and Sara will win. OMG mga kababayan, si BP Sara daw po ay mananalo kahit magsama-sama pa ang dilaw at pula at pink mga kababayan. Dahil dyan, ito nga pong si Erwin Tulfo, suko na kay BP Inday Sara. Hindi na daw po sila tatakbo mga kababayan. Tatakbo na po sila. Mag-walk out na po sila sa presidential election. Napansin ng aking chief of staff. Boss, parang kayo lang ni Sen Rapi ang laging binabanatan. Dito sa litrato na inilabas kahapon yung Solid 13. Kayo ang maraming mga memes, kayong dalawa lang. What does it tell you, Christian? Kasi siguro yung buwabanat sa amin na sa kabila, ayaw nila na may kalaban. For the information, doon sa supporter po ni Sara, ni Madam Sara Duterte, wala po kaming interest. Okay na po kami dito sa Senado. Pansinin ho ni... OMG, ayan na mga kababayan, umurong na ang yagba nitong ni Tulfog. At saka ito nga pong isa pa, si Father Plave, mga kababayan, abay nagmamakaawa na mga kababayan, na ipagdasal daw po siya. Mukhang takot na nanginginig na. At ito naman pong pork biik yung alalay, julalay nitong ni Martin Romualdez, mga kababayan, ay mukhang nanginginig na sa takot mga kababayan. Ibang klase po itong mga taong ito sapagkat si BP Inday Sara ngayon ay may birthday po mga kababayan. Kung kaya't eto po ang pa-birthday sa kanya, panoorin po natin mga kababayan. Kung record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara ang may pinakamataas. Sa kabila yan ang kinahaharap niyang impeachment. Narito ang Express Report. Sa usapin ng net satisfaction rating, si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna dyan kung ikukumpara sa mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Base sa survey ng social weather stations noong March 24 to 31, 54% ng mga Pinoy ang kontento sa performance ng bise. Ayan mga kababayan, ang magandang pa-birthday po kay Vice President Inday Sara Duterte. Siya po ang pinakamataas sa lahat ng mga opisyalis ng ating gobyerno. Ito pa mga kababayan, nakala nyo si Erwin lang. Ito pa, take look na nito si Rapi Tulfog mga kababayan, panoorin nyo. Committed by your man. No, you judge me. That is a crime, sir. That is a crime. The fact na kukunin niya yung bata at sabi niya, hiramin lang, Anong then kinain karapatan niya. mong sabihan mo kung weak leader ako? Because that's my opinion. Yan mga kababayan. Ano ang karapatan mong sabihin mong weak leader ako? Ayun, nakahanap ng katapat itong si Tulfog mga kababayan dito sa isang matapang na kernel. Akala siguro nitong si Tulfog ay atrasan siya nitong kernel mga kababayan. Abay, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito kung inyo pong papatapusin. Pero pag hindi nyo po patapusin, abay hindi nyo po malalaman kung ano po ang maganda nito. At mas maganda kung patapusin nyo mga kababayan sapagkat doon sa dulo pwede po kayong mag-comment at pwede ko pong mabasa at kung gusto nyo po pa-shoutout, ma-recognize kayo po pwede po. At lahat ng yan mga kababayan, nakikisuyo po ako sa inyo na gawin nyo. Paki-like at paki-share. At kung bago ka lang sa aking channel, paki-subscribe na rin mga kababayan. Wala pong bayad yan at tatanawin ko pong malaking utang na loob yan sa inyo. Maraming salamat sa inyo kababayan. Tunguhin na po natin ang ating pag-uusapan ngayon. Ito na muna kasi good news muna tayo mga kababayan ng birthday po. Pa-birthday po ito kay Vice President Inday Sara Duterte na talaga naman hanggang ngayon po ay namamayagpag. Kita nyo naman po baluarte ni VP Sara ang Mindanao, massive ang 97%. Siya din ang nangunguna sa survey sa Visayas dahil sa talamak na ulit ang droga at krimen sa Metro Manila ay naghahanap na naman ang mga taga Luzon ng peace and order na daladala ng tapang at malasakit ng mga Duterte. In short, may nanalo na. Iyan po ang sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon patungkol po dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Mga kababayan, na kamakailan lang lumabas po ang survey na mismo dito sa Metro Manila si Vice President Inday Sara na po ang pinakamataas mga kababayan na lumalabas sa survey. Tunghayan po natin itong buong detalye ng survey na ito.
Kung record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara ang may pinakamataas. Sa kabila yan ang kinahaharap niyang impeachment. Narito ang Express Report. Sa usapin ng net satisfaction rating, si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna dyan kung ikukumpara sa mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Base sa survey ng social weather stations noong March 24 to 31, 54% ng mga Pinoy ang kontento sa performance ng bise, habang 25% ang hindi. Katumbas yan ng positive 29 na net satisfaction rating. 1% ang itinaas ni VP Sara sa kanyang net satisfaction kumpara noong November 2025. Ayon sa SWS, tumaas ang bise sa Metro Manila at kilalang baluarte ng mga Duterte na Mindanao. Pero bumaba rin ang score niya sa Visayas at Balance, Luzon. Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng impeachment proceedings kay VP Sara kung saan natukoy ng House Committee on Justice na may sapat na basihan ang reklamo laban sa bise. Sumunod kay VP Sara si dating Senate President Tito Soto na may positive 15 net satisfaction. Aba naman itong si Skol Bokol, lumalapit pa talaga sa hindi makamove on. Iniwan ng jowa nyo hindi pa rin makamove on. Pero kapansin-pansin kabayan itong si Vice President Sara Duterte ay halos lamang na sa lahat. Lamang talaga siya lahat. Ang sinasabi kasi natin na halos yung Balance Luzon, no? Kasi yung Balance Luzon, pagkakaalam ko, norte na yata yan, tsaka south, di ba? South Luzon at tsaka North Luzon. Siyempre, andun sa south si Robredo. At nasa north naman itong si Marcos, ang kanyang mga kano. Pero bagamat doon, hindi pa siya nalayo mga kababayan. At ang kapansin-pansin, ang Metro Manila, napakataas na po ni VP Inday Sara sa Metro Manila. Nabawasan siya ng 1 punto kumpara noong Nobyembre. 1 puntos din ang ibinaba ni House Speaker Bogie D na may positive 4 net satisfaction. Steady naman sa positive 9 na net satisfaction si Chief Justice Alexander Gismundo. Nauna nang inilabas ng SWS ang rating si Pangulong Bongbong Marcos. Mas kumaunti ang mga Pinoy na kontento sa kanyang pamumuno. Sumadsad siya sa pinakamababa niyang net satisfaction rating na negative 15. Kita nyo? Poor ang ganyang score para sa SWS. Ipinagkibit balikat naman niya ng palasyo at iginiit na tuloy pa rin sa trabaho si PBBM. Nagbabalita mula sa frontline. Yan mga kababayan. Sabi nga dito, ipinagkibit naman balikat ni PBBM pero sa tingin ko ipinagkulangot niya. Tinan nyo Poor ang ganyang score para sa SWS. Ipinagkibit balikat naman niya. Ayan ipinagkulangot balikat na. Hindi, joke lang yun And then kabayan, nakikita nyo sa taas may bago na tayong picture dyan. Oo. Nung nakarang araw lang kasi natuklasan ko itong live na subscribers count. Kung mapapansin nyo ito rito, andyan katabi si VP Inday Sara, si Tatay Digong, at itong yung ating BMR channel. Ayan po yung natin, 281 pa lang. Hindi pa updated yan. Ito yung updated, no, mga kababayan. Pag nag-subscribe po kayo at pinabuild on ninyo yung notification, no, pindutin nyo yung maliit na bell, ay papatak po yan dito. Habang nag-video tayo ngayon, ay makikita ninyo time to time, pag mayroon pong nag-subscribe na bago lang, na ngayon pa lang nakabisita, ay tataas po yan. Magiging 4 yan, 5, ganon. Okay? So, ituloy na po natin mga kababayan. So, dito pa lang, napakagandang regalo po ito sa ating ikalawang Pangulo. In short, sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, may nanalo na. Alam nyo mga kababayan, pag balik ta rin man po, tayo ay nanggaling po tayo ng probinsya, nagbakasyon tayo, wala tayo sa birada, no? At marami na po tayong mga nakausap na iba't ibang mga tao. Nagugulat po ako kasi mismo sa Northern Luzon, marami po talaga ang napabilib doon sa disiplina, sa maayos, na ipinatupad ng Duterte, mga kababayan. Ang iniwan pong legacy ng kanyang ama ay ito'y magandang minamana ngayon ni VP Inday Sara. Kasi di naman po lingid sa ating kaalaman na laganap po ang droga bago pa dumating si Tatay Digong. Pero nang dumating si Tatay Digong, medyo hindi man po naubos kasi sa sobrang talang dami, no? Hindi man po talaga naubos, pero 80% naman halos hindi na po nakagalaw. Naparalisa po ang mga illegal na droga. Aminin man ninyo sa hindi, pero yan po ang katotohanan, mga kababayan. Kahit hindi mo kilala, subukan mo lang magkwento-kwentuhan ng kayo sa kanto-kanto. Sabihin ninyo kung mayroon bang epekto ang ginawa ng Duterte noon. Meron, mga kababayan. At ako, naniniwala ako na meron malaki
No? Kaya lang mga kababayan, hindi po umepekto yun dito sa paring ito. Na ngayon po mga kababayan ay nagmamakaawa na. Ano? Nagmamakaawa na po si Father Flavi mga kababayan. Pero anyway, bago tayo pupunta kay Father Flavi, tapusin muna natin ito. Itong kay Vice President Inday Sara Duterte, massive po yan, 97% sa Mindanao. At kitang-kita nyo naman po, hindi lang po basta kasi baluarte nilang Mindanao, may dugong Muslim po si Vice President Inday Sara, may dugong Muro ayon sa ating mga naririnig, Plus, andun pa po si Senator Robin na isa rin pong Muslim, kaanib sa relihiyong Muslim, di ba? Alam naman po natin kung gaano ba kalaki ang nakuha ring boto ni Senator Robin. Si Senator Robin lang naman ang nag-number 1 senador na 25 million something, di ba? Ito naman din si Senator Bongo, number 1 din. 25 or 26 million. Basta hindi sila nagkakalayo ni Senator Robin tsaka Senator Bongo. 26 million ata, ganun, no? So sila yung pinakamalalaking nakuhang mga boto na kung saan sila ay napakadidikit, napakalalapit kay Tatay Digong. Yan po ang isa sa basihan natin mga kababayan na talagang wala na pong talo itong si Vice President Inday Sara Duterte. At speaking walang talo mga kababayan, hindi lang po tayo ang may paniniwala niyan. Ito mismo si Congressman Egay Irese, siya mismo may paniniwala sa mga kababayan na hindi na po matatalo itong si Vice President Inday Sara Duterte. Ito nga yung itsura ng mga kababayan, yung talunan. Gusto niyo makita ang talunan na itsura? Pakita ko muna sa inyo ha. Pag-good vibes muna tayo. Charan! Pakipintahan nyo nga sa mga magagaling na pintor kung anong lalabas dito. Hindi po tayo ad hominem, mama ka. Kung kamalan tayo ad hominem. Ito pa isa. Pili lang kayo kung ano ang gusto nyo unahin ipinta. Ito ba? Okay, ito. Sandali sorry medyo tinamaan tayo ng sipon ngayon mga kababayan Okay, sige, tuloy natin ito. The greatest heist in the history of infrastructure and national budget will be a kiss of death to whoever will be the candidate of President Marcos. Grabe, But no? what if there is a coalition between the Grabe mga kababayan, That is a case of death pag suportahan or diyan ka kay Marcos humingi ng suporta. Kung kay Tatay Digong nagkakandara pa ang ibang mga politiko para itaas ang kamay sa suportahan, dito naman kay Marcos Jr., presidente pa lahat, pero case of death na ayon dito kay Congressman Irese. At si Congressman Irese mga kababayan, hindi po yan basta-basta politiko. Si Congressman Irese, bata pa ako noon sa Caloocan, Hindi nyo po nagpapagtatanong, ang distrikto ng Tondo, katabi na po niyan ay Caloocan sa may Paho, mga kababayan. Gagalangin, Paho na po ang kasunod niyan. Caloocan na yon. Lagi ko na po ito nakikita si Congressman Irese noon, mga kababayan. Bata pa ako. Bata pa rin to noon, lagi na siyang konsehal. So matagal na talaga itong, I think nag-mayor pa ata ito Di ko alam nag-mayor ba siya or basta nag-vice mayor yata ito, nag-congressman, nag-konsehal, ganun. So matagal na po siya, alam na po niya mga kanyang sinasabi. Ano ang kanyang mga sinasabi ngayon? President Marcos. But what if there is a coalition between the Liberal Party and the administration? Will you support it? Well, if we support the administration, then we are part of the greatest heist. We'll be part of it. But if that is the only way to defeat Vice President Sara Duterte in 2028, I don't should think there be at least a compromise I don't- between the LP, the opposition, and the administration? I don't think that the end justified the means. So we have to run on our own. Yan ang problema pag nagko-kompromiso na Paano yun? Di magtutulungan pagkatapos paano yung mga nagkasala? Sino yung nag-commit nitong heist na to? Tapos tinulungan tayo, paano yun? Pagkatapos pag we are in power, then will let them go? So you're saying no compromise between the opposition and the administration, and it should not be a coalition. And if we compromise with the administration, I think the opposition will be Sara, and Sara will win.
Ayun, mga kababayan. Pag nagsama-sama daw sila at makipag-compromise sila, no? Si Sara or si BP Inday Sara ang magiging opposition. And Sara will win. Alam nyo, ito ang masakit sa kanila sa katotohanan na hirap talaga nilang tanggapin, mga kababayan, no? Kasi magsama-sama na sila lahat para nga ma-unite ang kanilang boto. VP Sara pa rin ang lalabas. Pag hindi naman sila magsama-sama, watak-watak na naman sila, mas lalong si VP Inday Sara ang lalabas. So wala po talaga silang patutunguhan, mga kababayan. Ibig sabihin lang po talaga nito, mapakalaban, mapakakampi ni Vice President Sara Duterte ay naniniwala po talagang wala na pong makakatalo kay Vice President Inday Sara Duterte. Kung kaya't, ang kanilang ginagawang paraan ngayon, i-impeach na lang ito. Political na lang. Kasi nga, wala na tayong kayang gawin eh. Minudmud na natin ang pera, ubos ng pera ng bayan, pero hindi pa rin natin napabagsak. Napa-impeach natin sa Kongreso, pero sa taong bayan, hindi nyo napa-impeach. Katunayan, mga kababayan, ito, pati itong si Tolpo, umamin din eh. Umamin din, mga kababayan, na talagang suko sila eh, no? Suko na sila dito ka sa kay BP Inday Sara. Panoorin nyo ito ulit. Napansin ng aking chief of staff, boss, parang kayo lang ni Sen. Rapi ang laging binabanatan. Dito sa litrato na inilabas kahapon yung Solid 13. Kayo ang maraming mga memes, kayong dalawa lang. What does it tell you, Christian? Kasi siguro yung buwabanat sa amin na sa kabila, ayaw nila na may kalaban. For the information, do sa supporter po ni Sara, ni Madam Sara Duterte, wala po kaming interest. Okay na po kami dito sa Senado. Pansinin ho ninyo sa social media, sa ilang mga channel po, nakalagay po doon, kami binabanatan ngayon. Hindi lang naman po kami nagsasalita. Kami ang binabanatan, kami magkapatid. Bakit po? Because may luwabas sa mga survey na yan, na kami ang pantapat. Adi na, natutusta ho kami. Please lang ho, wala ho kaming plano na tumakbo. Unahin nyo muna yung mga gusto po dyan, yung mga nagpresenta na, napansin ko. Kita nyo, mga kababayan. Tingnan nyo ha, logican natin itong gamitan natin ng lohika itong sinasabi ni Erwin Tolpo. Oo. Sa totoo lang, sinasabi niya na wala daw silang plano, kontento na daw sila dyan. Una, Tolpo, wala pong ganun. There is no such thing na ganun. Lahat po kayo na tumakbo po dyan sa politiko, nangangambisyon po kayong tumaas ang posisyon ninyo. At ang pinakamaano nga dyan, maging pangulo, kung hindi nyo, ultimate nyo yan eh. Diba? Wag nyo kaming bulahin na sinasabi ninyo wala kaming dyan. Ilang beses nyo na sinabi yan, mga Tulpo eh. Yung kapatid mo ngang si Rafi, di ba? Followers nyo ako noon. Matagal akong nanonood. Nasa radyo pa lang yan si Rafi Tulpo. Napapanood ko na yan. Hindi. Nariringgan ko na yan. Sorry ha. Pero yung nasa radyo pa lang, napapanood mo na. Hindi, nariringgan ko. Sorry naman. Anyway, tuloy natin. Alam nyo, mga kababayan, itong si Erwin Tulpo, nagsasalita siya ng patapos. Alam nyo kasi nga, kahit pa nga, ayun na, sinabi ni Eresi, di ba? Kahit pa magsama-sama sila, mag-unite nga sila, ang pink, red, yellow, lahat na lang, at saka itong mga kabayan black, mga MPE black, di ba? Magsama-sama na sila lahat-lahat. Ang lalabas pa rin, ang opposition, si Vice President Inday Sara. Kasi kayo nga, nakisanib na kayo dito kay Marcos Jr. So, isa pa nga sa tawag dyan ni Congressman Eresi, case of death. Ang makipag-alyansa dyan kay Marcos, halik ni Judas, halik ng kamatayan. So ngayon, aminado na siya na wala kaming interest dyan, bagamat marami ang mga nagsasorbe-sorbe ngayon dyan, na na kami, na tawag nito yung kami ang ipantatapat kay Sara. Di ba? Ngayon, meron pa siyang sinabi, sabi niya, na ito daw unahin daw muna nila yung mga nagpahayag na dyan. O sino bang nagpapahayag na? Di ba nagpaparamdam asan na ba yung nagpaparamdam? Ito, may nagpaparamdam dito, di ba? Ayan, yan, nagpaparamdam na yan. O, yan. Yan ang nagpaparamdam, di ba, mga kababayan? Yan yung munang unahin daw ninyo muna, sabi. Di ba? Nagpaparamdam na ito eh. Desidido. Para namang hindi ito nakikipaghunan doon sa huli ng numero. Mga pang-10 yata siya.
at least top 10 din siya sa pagiging presidentiable. Kaya lang, pansampu pa rin yun. Kailangan ng una eh. Di ba mga kababayan? So ngayon, ito na nangyayari. Ang kinakalabasan lang dito mga kababayan, maliwanag na itong ang mga tulpo, alam na nila ang mangyayari. So, iwas pusoy na lang sila na pitpitin pa sila ng taong bayan, dikdikin pa sila. Ang problema sa inyo, sir, napakaingay ninyo eh. Dati nung panahon ng Tatay Digong, napakaano ninyo, sip-sip kayo lahat, di ba? Kulang na lang himurin ninyong puwet eh. May programa pa nga kayo dati eh. Si Ben, si Erwin, sino pa isa? Sino pa isa? Tatlo yan sila eh, ng mga tulpo eh, di ba? Tatlo sila, diba? Tama? Si Rafi ba? O si, si Rafi, si Ben, basta ba, tatlo yan ng mga day 3 nga ang tawag sa kanila, tatlong tulpok eh. Di ba mga kababayan? So, doon sa panahon na yon, masyado kayong dikit na dikit kay Duterte hanggang sa inadhuminin mo nga si Trillanes, yan si Kiko, di ba pinagsabihan mo yan ng mga masasakit na mga salita, ad hominem, pinagmumura mo sila, yung Tiberos, lahat na yan eh. Pero ngayon mga kasama mo na, ano nang sinasabi mo? Wala. Bakit? Bakit? Yung sinabi mo ba noon, yung paniningil mo ba sa PhilHealth dito kay naibigay na ba? Yung sinabi mo ba kay Trillanes noon, nagawa na ba ni Trillanes ngayon? Naayos na ba? Yung kay Kiko ba, tumalinaw na ba si Kiko ngayon? At magkakasama na kayo ngayon at iisa na ang malangalakad ninyo, walk out. Yun. Kaya yan, hindi na yan mawawala sa inyo. Tatak nyo na yan. Samantalang ang mga Duterte, naka-steady ang prinsipyo. Kaya ang taong bayan, ay patuloy na sumusuporta. Kasi ang mga Duterte, ang nakikita ng taong bayan na totoo, tunay na may malasakit. Okay? Speaking of malasakit mga kababayan, ito diretsyon na natin. Nagmamakaawa na si Pader. Sabi ni Pader, sincero ako na nakikiusap. Kahit isa o dalawa, isang araw, may ay, sorry po. Sorry po, sa pangramdam ko kasi. May maanyayahan akong didiis na halika, mag-usap tayo. Simple lang ako, Pader. Ako, pwede ba akong kausapin? Kasi di ba si Pader, mayroon itong isang video mga kababayan na nag-trending, di ba? Father, kung totoo talaga mamamatay tao ang mga Duterte, bakit buhay pa kayo? Di ba? Kasi ang mga paratang kasi nito mga ito, mamamatay tao daw si Tatay Digong, mamamatay tao daw, mga addict, di ba? Kasi mga addict na mga napapatay, mga drug addict, at ang mga pusher, yung mga, basta mga kriminal, yun ang mga napapatay. Itong si Pader, nakaligtas, di ba? So, ibig sabihin, hindi talaga na mamamatay tao si Tatay Digong. Kasi kung talagang mamamatay tao si Tatay Digong na walang hustisya, mga kababayan, bagamat pinag-uusapan pa ngayon yan, bagamat kaso ngayon yan, di ba? Doon nga lang sa dahig, hindi dito sa ating bansa, walang sinampa sila rito. Ngayon, bagamat kaso yan ngayon, buhay naman to si Father Plave, di ba? Granting without accepting na totoo or mayroon nga pong gano'n na nangyaring patayan. Nakaligtas ka, Father, so ibig sabihin, hindi totoo, di ba? Kasi addict ka 15 years, biruin mo, naggagaganong ka dyan, nagtututuwad-tuwad ka dyan sa simbahan ninyo. Sorry nagtututuwad-tuwad ka, pagkatapos, nag-hit kayo pala, pagtuwad mo ng ganun, nag-hit ka pala ng droga. Tama ba yan? Ito namang inyong mga kasamahan ng CBCP naman ninyo, wala man lang ipinakitang papel or pananalita pronouncement na kailanman inyo itong disiplina. Wala. Ano ibig sabihin nun? Kinonsinti lang kayo. Ngayon nakikiusap ka. Eto, Father, kung sino nakakakilala rito, baka may basher dito tayo, supporter ni Father. Sige, Father, sabi mo, sincero ako na nakikiusap sa isa o dalawa, isang araw may manyayahan akong didiis. Na halika, mag-usap tayo. Kung seryoso ka, Father, ganito. Bago tayo mag-usap, ito yung hamon ko sa'yo. Pwede ba, Father, ipakita mo muna ang certificate mo, latest mong hair follicle drug test? And then, kung mayroon kang ganun, baka naman, pwede mong ipakiusap din kay Marcos Jr. yan. Sabihin mo rin kay Marcos Jr., kay BBM, na magpa-hair follicle drug test din.
Di ba? Yan, Father. Para naman, maliwanag ang lahat. Kasi mga kababayan, pagka hindi nyo po ito ginawa, ay baka mamaya makikipag-usap lang tayo sa adik. Alam niyo naman po ang adik, hindi naman po matinong kausap yan Tama hindi? So Father, kung matino ka, kung nakikiusap ka ng maayos, seryoso ka, abay, magpakita ka muna ng hair follicle drug test certificate. Maliwanag yung Father, ha? Mga kababayan, tama ba? Okay ba yun na yun muna ang pakiusap niya? Kung okay yan, sige po. Comment po kayo. At ito, speaking of tulpo mga kababayan, panoorin nyo itong tulpo na ito na talagang nasuplak siya dito ng isang kernel. Hindi po siya dito nakaporma sa isang kernel. Panoorin natin. Or, Sir, kung ano excuse ang me pwede sir, mong i-file. excuse me sir. Carol, ang bagong chief of police ngayon, si PNP Chief, si General Casco. Ayan mga kababayan, mayroon nang nadagdag 284 na, 84 na, kanina 83. Salamat, palakpakan natin. Sino kaya yung nag-subscribe na yon? Thank you sa iyo, ma'am, sir, ha? Okay, tuloy natin. Ito po, ang matindi dito, napahiya itong si tulpok na to, mga kababayan. Cascolan. Subukan niyo kung matawagan natin si General Cascolan. Sir, sorry sir you're a weak leader. I'm sorry sir. You know why? You know better as chief of police na merong ginawang masama, mali yung iyong tao. Short of saying, nag-kidnap po ito ng bata. Una sa lahat, hindi sila kasal. Pangalawa, ang nagpalaki itong si nanay. And then, pumunta itong tao mo, bata mo, kay nanay, para hiramin lang daw yung baby. And then, tinangay na. Right there and then, meron ng ginawang krimen. And yet, di mo kaya yung bata mo at sabihin mo itong tao ngayon na magpal na lang kaso? You're very weak. Ba't ka naging chief of police? Bakit ako naging weak? Yun naman ang tama No, sir. You know why? Because if I were in your situation, I could have said to the guy, hey, halika rito bata, mali yung ginawa mo. Tayo dapat ang nagsiset ng magandang example dito dahil tayo ang takbuhan ng mga taong inaapi. Madali lang sabihin yan, pero meron tayong proseso. No, sir. If you want to, look at me. Subukan mo ako. Tingnan natin, makukuha ko tong bata. Ikaw hindi mo kayang kunin. Chief of police ka ako, hindi. Civilian ako, pero kaya Ayun, ko you kunin. can do it. You do it. Then in that case, you're not supposed to be a chief of police. I'm very sorry, sir. You don't deserve to be called a chief of police. For me, I'm so sorry, Colonel. Tawagan nyo ngayon, Kamkrame. Sorry, Colonel, ha? Sorry. Meron po tayong proseso. I know the Inasip namin process, yung sir. tao. But, sir, you can Pwede ko bang i-drug yung tao ko para personal nilang buhay yan? Sir Hindi naman, yan. I know personal Wala boy, pang may file na kaso, pero sir, he committed a crime. There was a crime committed. Patunayan niya. Then, sir, Meron tayong proseso, Mr. Tulpo. a crime was committed, then you are responsible Unless to your man. proven, wala pang may file na kaso. Sir, it doesn't matter. Alam mo, Tulpo, sinasabihan ka na nga nitong Colonel, napaka ayos ng pakiusap ng Colonel. May proseso, sir. Kahit panong gawin natin dyan, may proseso. Lalabag po sila Once na pilitin nila at sundin nila yung gusto mo, Tulpog, ang proseso malalabag. Ano yun? Yung due process. Di ba? Kailangan mo na mag-file ng kaso. Wala pang kaso. So pag nagkataon, pwede pang mabalikan itong Colonel pagka siya naman mismo ang gumawa ng aksyon na hindi po ayon sa proseso. Tama mga kababayan, hindi? Dito makikita talaga napaka-ignorante nitong mga tulpo, Sa bagay, tingnan nyo na nga sinasabi ng isang kapatid niya, si Erwin, bendalo. Yung batas, tuwid. Ano ba ang ibig sabihin ng tuwid sa English? Right, di ba? Hindi. Kay tulpo, bend, baluktot. Baluktot. O ganito rin, baluktot din ang ugali nito. Baluktot din ang sinasabi nito. May proseso nga, dapat sundin yun. O, katulad na lang din siguro sa ginawa ninyo kay Tatay Digong. Hindi naman siguro sila, Hindi siguro sila. Pero, sa kampo kung saan, nandyan kayo ngayon kay BBM, di ba? Ano bang ginawa kay Tatay Digong? Dumaan ba sa due process? Hindi. Pero dapat dumaan doon. Anong ginawa ninyo? Kinidnap nyo na lang. Kasi nga gusto niya ura-urada Lalabagin nyo na yung due process. So, I'll give you an example. Halimbawa, ako po, yung tao ko, kasamahan ko sa RTIA, may ginawang siguro. may Pero ginawang kami, kalokohan. naka-observe kami ng proseso. Well, sir, cut the process. Okay, tamo mga kababayan ang katangahan nitong si Tulpo. Sorry senador ka na pero wala ka pa rin alam. Cut the proseso, sorry mapapaano ka talaga dito mga kababayan. Ako hindi po ako nag-aral. Wala pa ako mataas na pinag-aralan. Hindi po ako abogado. Pero mali yan
cut the proseso, mali. Due process nga yun eh. Tao mo siguro, sa disiplina mo, pwede yun. Pero kung legal na ang pag-uusapan, yung sinasabi mo kasi, house rules mo lang yan eh. Empleyado, amo, boss lang yan na pinag-uusapan. Tama hindi? Pero dito naka-involve na yung legal. Hindi lang legal ha, personal matter, mag-asawa. Di ba mga kababayan, minsan nga yung mag-asawang away, hindi basta-basta pwedeng pakialaman yan ng kung sino-sino. Tama hindi? Tulpo naman oh. Sa bagay, dito kasi ito sumikat eh. Sa papakialam ng mga mag-asawang hiwalayan, di ba? As if naman, wala ka ring history tungkol sa may sa asawang iniwan. Di ba mga kababayan? So, that's the reason some people come to me because I No, deliver results. assumption mo yan. Assumption mo yan. May Correct. proseso tayo, may batas tayo sinusunod. Assumption, I'm not assuming here. Ako po, marami ako napatunayan. Ikaw, anong napatunayan mo sa Las Piñas? Have you done anything in your life? O kita nyo, ad hominem to mga kababayan, no? Kita nyo, ad hominem na to eh. Di ba? Wala siyang napapatunayan daw. Eh, biri mo kernel yan, walang napatunayan. Come on. Ako, I've done so many things. Kasi kaya ko mag-deliver. Kung Ikaw, what have you kayo, delivered? magtatanong lang kayo Tao kung mo hindi mo yung kaya? proseso, ano yung nangyari, tapos ngayon sasabihin No, mo sir. manlalait No, sir. ka. A crime was committed by your man. No, you judge me. That is a Sinasabi mo, crime, weak ako. sir. Bakit mo? That Anong is a karapatan crime. mong The sabihan fact na weak ako? kukunin niya yung bata at sabi niya, hiramin lang, and Anong then kinain karapatan niya. mong sabihan mo kung weak leader ako? Because that's my opinion. I'm entitled to my opinion. You can say anything against me. Opinion mo yan. Nakikisuyo ka eh. No, sir. No, Nagpa-assist you're a yung tao public dyan, servant, sir. nakikisuyo ka, You're a ngayon public sasabihin mo servant. ako na Huwag ka dapat weak leader magbalat ako. sibuyas. Public servant ka, sir. And I'm entitled to my Yes, own alam opinion. ko. And you can also say anything against me. At tatangipin ko yan. Dahil you're entitled to your opinion. Nakisuyo ka para makausap yung tao. Ngayon sasabihan mo kung weak leader Nakisuyo ako para sabihin sa'yo, yung Bakit? tao mo gumawa ng Alam mali. mo ba Disiplinahin mo yung yung tao mo mga gumawa ng ginagawa mali, ko dito? sir. Mali yung tao mo, sir. Hindi ikaw Hindi, mali dito, mali ang tao mo. ka. Pero however, sir, parang kinukonsinti Nanliliit mo. ka. Masyado kang manliit ng tao. You judge me. Sir, nanlilito ko ng tao doon sa mga hindi gumagawa ng kanilang trabaho. Ano ba dapat kong gawin doon sa Sir, gusto yung mga mo? gumagawa ng I-grab ko yung trabaho, tao ko? trust me, pinupuri ko po sa dito in high heavens. Magaling ho akong pumuri. Kung magaling ho akong mambatikos, mas magaling ho akong pumuri. Marami na ho Pinasip nakakalam naman namin dyan. yung asawa. Nag-decide yung asawa na mag-file ng kaso. Ano Sir. bang mali doon? Dumadaan tayo sa prosesyo. Tapos sasabihin mo, weak No, leader sir. ako. Kasi, sir, Oh. tao mo kasi yan, sir. Meron Eh. tayong korte. Mr. Tulpo, meron Ito tayong nga korte. dahilan, sir, kung bakit nagkaroon ng tambak-tambak na yung kaso sa korte. As much as possible, yung korte nga, ayaw na nila magdala ng mga kaso mali doon. yung ano mo. Sir, ito nga, Meron this is the tayong reason korte. kung Nasanay bakit ka dyan nagkakaroon ng basta kang backlog sa mga nakaano courts sa mga natin. Because of people like you na hindi marunong dumiskarte para mabawasan man lang yung backlog sa korte at makadiskarte at makagawa ng solusyon agad-agad. Na you have that power Meron to do tayong that if you proseso, wanted yun to. lang. May korte tayo. Sir, I'm Kita nyo mga kababayan, ang husay nitong kernel, ano? Pahiya siya dito. Mas marunong itong kernel sa kanya. Biruin mo, naging senador ka na at lahat, ganyan pa rin yung utak mo. Di ba mga kababayan ito? Ang trabaho nitong mga senador, tagagawa ng batas. Di ba dumadaan lahat sa proseso? Tama hindi. Nakakagawa ka ba ng batas na hindi mo padaanin sa proseso, Tulpo? Sa bagay, ang ginawa niyong proseso, walk out. Yun ba ang tamang proseso? Yun ay isang sinyalis na hindi kayo marunong sumunod sa proseso. Idinadaan nyo na lang sa walk out. Alam nyo ba mga kababayan, napakinggan ko yan kay Attorney Suplico. Mapanganib ito. At ginugil ko na rin yan mga kababayan. Para bagang, naalala nyo yung ICC. Ang ICC tinatawag na last court of last resort, di ba? Kahuli-hulihan na siya yung ICC. Di ba? Parang ganito rin pala yung pag-walk out. Dapat last na yan. Kailangan i-exhaust mo muna lahat. Nang pakikipagdebate, talas-tasan, bakbakan talaga ng salitaan. Kasi kaya ka nga binuto eh. Dahil magaling ka makipagdebate. Dahil mayroon kang ipinagtatanggol na katuwiran. Papaano mo ipagtatanggol ang katuwiran mo kung mayroon nang katuwiran doon sa isa at ikaw naman ay uurong at tatakbo? Di ba? Mag-walk out.
Yung isang nakatwiran na tumatayo, ikaw naman, imbis na tumayo ka at humarap ka ng harapan, anong ginawa mo? Tumakbo ka patalikod. Paano mo mapagtatanggol ang prinsipyo mo, ang pinaglalaban mo? Eh yun ang proseso, kailangan mong tumayo. Tulpo, alam mo ba ang trabaho mo? Tagagawa ng batas. At lahat ng batas na gagawin ninyo, dumadaan sa due process. Hindi yan dadaan sa walkout na ginawa ninyo. O yan na naman palapakan natin mga kababayan. Nadagdagan na yun. Sabi ko sa inyo, live po yan eh. Live yan mga kababayan, yung subscribers count. Oh, may isa. Bagal ah. Dagdagan nyo naman. Sino bang mga bagong nanonood dito? Baka hindi, check nyo mga kababayan, baka hindi pa kayo nakasubscribe. Pero din sa mga nakasubscribe na, wag na. Kasi isang beses lang yan. Okay? Sige. Di ba mga kababayan, so pahiya siya dito sa kernel na ito. Mas mahusay ang kernel. Na-file na, may kaso na eh. Ano pa bang gusto mong gawin? Ang gusto mong gawin ni Tulpo, kahit na-file na, yung itong boss na ito, yun ang manguna. Wag na kayo mag-ano dyan. Wag na kayo magkaso-kaso dyan. Ako na dito mag-ano. Ako na yung mag-uusay sa inyong dalawa. Wala na kayong pakialam ang korte dito. Tanong, tama ba yun, Tulpo? Tama ba yun, Tulpo? Kayo pa mga kababayan, alin bang gusto ninyo? Yung dumaan sa due process? Oo, alam natin, mabagal. Pero nandyan ka na ngayon, senador ka na, Tulpo. Di yan ngayon ang trabahuin mo, papaanong mapabilis ang due process natin. Di ba? Hindi porket gusto nyo nang mabilis, baluktutin nyo ng batas. Hindi rin po pwede yun. Walang ganon. Kasi ang batas tuwid. Di ba? Yan mga kababayan. So, ayan si Tulpo. Ngayon, ito na. Punta na natin tong biik. Yung pork ni yung mga kababayan, itong bata-bata ni Martin. Ayan. Umiiyak na rin to mga kababayan, no? Ngayon natuklasan na naman pala itong si Congressman Toby Chanco. Ito, paano basahin natin ha? Rep. Jod Asidre itinanggi ang 5.9 billion budget insertions ng Tingog Party List. Nakaka-excite talaga ito bukas mga kababayan. Sana isa ito sa mapatawag. Ibinunyag ang kwestiyon ni Navutas Representatives Toby Chanco ang halos 6 billion na umano'y budget insertions o singit na pundo na tahasang inilaan para sa Tingog Party List sa national budget. Inahayag ni Rep. Chanco na ang Tingog Party List na kilalang nauugnay sa pagpangkatin ng dating House Speaker na si Martin Romualdez ay nagkaroon umano ng humigit kumulang 5.9 billion hanggang 6 bilyong halaga ng mga proyekta sa loob ng national budget. Malaki-laki yan ha? Itataba mo talaga yan. Binigyan din ng mga kritiko at mambabatas na sa ilalim ng karaniwang patakaran, ang mga party list ay dapat lamang magkaroon ng mas mababang pundo nasa 150 million. Ang liit lang naman pala. Grabe. Question ni Chanco kung paano nakakuha ang isang party list ng bilyon-bilyong pesong insertions para sa mga lokal na proyekto. Lumabas ang isyong ito sa gitna ng matinding tensyon sa Kamara hinggil sa mga anomalya sa multibilyong pisong flood control projects sa mga usap-usapan tungkol sa balasahan sa liderato at sa mga kaganapan kaugnay ng impeachment laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Mariing tinanggi ni Tingog Party List Representative Jod Asidre ang mga pahayag ni Chanco. Sinabi niyang ito ay ganap na kasinungalingan at may halong politika. Iginiit din niya na walang sikretong pabor o suhulan na naganap sa mga mambabatas. Ipinaglaban ng mga kakampi ng administrasyon na ang pagbubunyag ni Chanco ay bahagi lamang ng isang planadong palabas sa politika na may kaugnayan sa mga hindi natupad na ambisyon sa pamumuno ng Kongreso. Sa halip na isang tunay na kampanya laban sa korupsyon. Yan mga kababayan, natatanda naman natin itong si Chanco, di ba? Si Chanco nga rin mismo ang isa sa pumirma. Bagamat alam ni Chanco itong mga ito, na itong mga nag-i-impeach kay Bibi Inday, may mga katulad nito, pero pumirma pa rin si Chanco. Kaya nga si Chanco, wala imbis na kahit papaano magkakaroon na siya ng good image sa mga DDS,
Pinanindigan niya na talagang nandiyan siya kay BBM. Mararamay ka talaga dyan. Ganun din to si kabata-bata pa. Itong si Eli San Fernando, di ba mga kababayan? Ang daming mga bumibilib dito noon. Ako sa totoo lang, alam nyo, hindi rin ako bilib eh. Oo, na maganda, magaling siya magsalita, pero alam nyo, pag mga ganun kasi, mga kababayan, pag bandang huli, alam nyo pa, hindi man ako nangangarira, naririnig ko lang yan. May tinatawag sa karera dyan sa kabayo na bandirang kapos. Parang ganyan yan eh, bumabandira sa umpisa, hataw yan sa umpisa, pero pagdating sa gitna, tumitirig yan, bandirang kapos. Oh, mabuti na lang maaga, kumbaga maagang nabulok itong si batang ang pangalan nito? Si batang pangalan nun mga kababayan. Limutan ko na. Eli San Fernando. Oh, di ba? So ayan mga kababayan, ito nga kanyang papresko, no. Bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Ako, I would react with caution, no, kasi I'm not so sure how they do their process sa Senate, pero ang pagkakaalam ko katulad sa amin sa Kongreso, the one who creates the subcommittee is the mother committee, hindi plenary. The plenary, Ayan mga kababayan, ayan na muna natin yan. Hindi na natin ano yung kanyang opinion dito sa tungkol dyan sa pag-create ng subcommittee. Hinahanapan na lang nila ng butas itong matinik, magaling, mahusay na galaw ni Senate Presidenta SP Cayetano at saka si Senator Marcolita. Nabulaga na naman sila rito eh. Kasi unang-una inaasahan nila si Pia Cayetano, yung mamumuno ng Blue Ribbon, di ba? Sa husay ba naman ni Cayetano, gawa tayo ng subcommittee. Bakit? Kasi tingnan yung nirereklamo nito. Pero sabihin mo naman nito, hindi ko alam. Ito, pakinggan natin ulit. Sabi niya, bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Bakit ayan mga kababayan, kaya pinipilit nila? mayroon daw tinapos si Lacson na partial report. Tinapos na pala. Talagang mabuti lang talaga mga kababayan ay hindi po nagpauto ang ibang mga senador. At lalo na itong sa minority committee. Sa minority block. 'Di ba? Kasi nga tinapos na pala talaga ni Lacson yun. So, ibig sabihin, pag napirmahan na nila yan, ano pa kailangan yung mag-imbestiga? Tapos na, report eh. Pero partial pa lang yun, wala na. Tapos na eh. Sa partial pa nga lang, tapos na eh. Bakit pa tayo mag-iimbestiga? Sa partial pa lang, tapos na eh. Di ba ganito rin magiging rason nila pag nagkataon na napirmahan yun nila Marcolita? Hindi na pumayag yung sa taas, mga kabayan. Senator Bato, sabi siguro ng nasa taas, tumakbo ka na doon kasi bubunjing-bunjing yung mga kalaban mo doon, hindi yung nananalo sa'yo sa takbuhan papuntang ikaw ang makakarating sa finishing line ng Senado at pipirma ka doon para patalsikin mo si Tutasin. Di ba mga kababayan? Ang galing ng ginawa ni Senator Bato. Asedre sa timing ng Senado na muling buksan ang flood control probe kasabay ng VP Sara Trayan. Alam mo kung bakit? Tanggalin mo na po yung impeachment kasi hindi nyo pa-impeach si VP Inday Sara. Kahit nga hindi nakuha ng majority ngayon, yung majority, siyam pa rin sila. 15 pa rin kayo, hindi pa rin may impeach si VP Inday Sara. Gets mo? Kahit makulong pa lahat ng mga senador ng sumusuporta kay VP Sara, hindi pa rin may impeach si VP Inday Sara. At pag na-impeach man ninyo si VP Inday Sara, sakasakali man lang andyan si Mayor Basti. At pagka si Mayor Basti na-impeach ninyo, andyan din si Congressman Pulong. Ano kayo? Kahit saan kayo pumunta, Duterte na talaga sa 2028.
At sasabihin mo ngayon, uy, sinong timing? Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Bubuksan nila uli. Kasi kailangan ipatawag ka. Dahil di ba, matagal nang sinasabi ni Senator Marcolita kay Lacson, bakit ayaw mong ipatawag si Martin? Ngayon, total maingay ka, bida-bida ka, Senator Marcolita, mag-wish nga kayo mga kababayan, wish nga tayo, si Asidre, una niyong ipatawag. Total, medyo mahirap si Martin eh, medyo makapalang kapit noon eh. Makapalang mukha nun eh, kaya medyo mahirap makapalang kapit nun. Wag muna yon. Ito na muna mga kababayan, si Asidre. Total, patawag mo na rin si Congressman Toby Chanco. Dahil maingay naman to si Congressman Toby Chanco, di ba? Yung naunang impeachment, may sinabi siya noon eh. 150 million ang pumipirma sa bawat isang congressman para lang pumirma sa impeachment kay Bibi Inday Sara. Ngayon, may sinasabi 20 million na naman daw bawat isang perma. Di ba mga kababayan? Plus marami pang ibang mga pangako na hindi natin alam kung natupad na or nasaan na ngayon yun. Di ba mga kababayan? At yan, ayon nga rito kay Chanco, 5.9. Kulang-kulang 6 billion. Samantalang dapat ang budget lang pala ng party list, ilan? 100, ilan lang yun mga kababayan? Basa natin kanina. Dapat 150 million lang pala ang party list mga kababayan. Kalaki-laki nito, 5.9, wala pa sa butal. 5.9 billion. Kaya Senator Marcolita, lahat tayo dito mga kababayan, mag-wish nga tayo. Unahin muna ito. Kung hindi agad si Martin, sunod na si Martin, sunod na hearing na. Ito muna si Asidre mga kababayan. Tingnan natin kung dadalo siya. Tapang naman to di ba? Magaling naman daw siya Wala rin sa kasalanan O di sige, pumunta ka. Tingnan natin kung talagang wala kayong kasalanan. Pumunta kayo. Pumunta kayo. Pag hindi kayo pumunta, ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin, inaamin nyo na ang mga ginawa nyong kalokohan sa bayan. Mga kababayan, sa tingin ninyo, malaking posibilidad po, nakaagad nilang makuha ang mayorya. Takot na takot sila sa flood control. Nako. Ito lamang ang kasiguruhan. Mga babayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila, para tuluyan na pong maibaon sa limot ng flood control investigation. Si Rodante Marcoleta, nung siya'y kumakandidato, wala po siya sa kalagayan na mangako. Baka wala pong maniwala sa akin. Kaibigan na lamang po siguro, kaya nila ako tinulungan. Yun lang Yes, po. Pagkatapos may plunder ako dyan. Nililiwanag ko lang kung paano ang gagawin nila para lamang lusawin yung aming bilang para makuha nila ang mayorya. Ito yung punot dulo nito. Doon talaga uuwisin. Hindi sila tumitigil araw-araw. Araw-araw, pati yung nangyari nung nakaraang huling araw nang nag-walkout sila. So ito yung kalagayan namin. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako, Joel Villanueva, Chis Escudero. Yan, Pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. Marami pang araw yan kasi ang sabi na ngayon, lumalabas na rin po yung another ICC warrant. Pati daw yata si Senador Bongo. Baka gagawin nila lahat yan. Masiguro lang nila. Masiguro lang nila na makuha nila uli. Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Jen, bakit napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Takot na takot sila sa flood control. Nako. Ito lamang ang kasiguruhan. Mga babayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila, para tuluyan na pong maibaon sa limot ng flood control investigation. Yun mga kababayan. Kaya alam nyo, araw-araw na lang, araw-araw na lang talaga, mayroon silang pasabog na sasabihin nila ay may kudita. Wala na po silang nagawa. Puro po kudita mga kababayan. Hindi na po sila nakamove on. Kasi nga po, ito pong flood control ang iingatan nilang mag-umpisa, mga kababayan. Sige, tuloy natin. Because I've been saying this, I was sad because I've been saying this for 3 weeks. I've been saying independent investigation.
because I do believe the President is being given wrong information. So nung sinabi niya yung barilan, paulit-ulit sinasabi ng NBI at DOJ wala sa Senate. We have evidence, so mapipilitan kami na i-hearing din yan. So the Committee on Public Order will hear, will get to the bottom of this, will bring... Paktay ka diha, mapapatawag si BBM. Mapapatawag si BBM, mga kababayan. Mapapatawag si BBM. Panoorin nyo ha, ulitin natin. Mapapatawag siya dito kasi, di ba sabi niya, wala daw, hindi ha, walang ganito, di ba? Paano yung kanyang, mayroon pa nga siyang komento na, di ba may sinabi niya, wala ang ganito, horrible. Nahintakutan ako, nagimbal ako, may putukan sa Senado. Bugok! Senate. We have evidence, so mapipilitan kami na i-hearing din yan. So the Committee on Public Order will hear, will get to the bottom of this, will bring the NBI, the DOJ, PNP, DILG, lahat ng nag-iimbestiga, sabay-sabay na kami iimbestigahan lahat, no? Paktay! Sino ba yung sa Justice Committee? Si Senator Marcolita ang chairman doon. Yari na naman kayo. Hindi pala, Vice Chairman, di ba? Si Senator Bato yata yung chairman doon. Vice Chairman si Senator Marcolita. Wala si Senator Bato. Senator Marcolita, patawag si BBM, si John Beck, sino ba? Si Matibag, si Trillanes. Paktay na. Yari ka ngayon, Trillanes. Iyak ito. So I want you to understand that the rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. So isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin nyo po every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam nyo po, ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Diba? So, bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number 3, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arrestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear, no? So, my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee. At pag naagaw yung mga committee, sila na naman magdidikta ngayon kung anong pwede i-hearing o hindi. Nakita nyo po na inaalok namin ng committee, they can read their members anytime. So, nagugulat lang ako kay, let's say, kay Senator Erwin, paulit-ulit na wala daw napasa during my time and mabagal, etc. Pero nandyan na yung mga malalaking committee, hindi sila nagpapalista as members. Dati nag-uunahan pa. So, I'll try not to make as much comments regarding the senators because I do believe when you're Senate President the whole Senate. I can make a list para kontrahin yung sinabi ni Senator Lacson of bending backwards. Sila bending the law, bending the rules. Ako bending backwards. Lahat ng request nila, hindi ko na isa-isahin. Basta't kaya, ginagawa. Sa impeachment po, consensus. I did not dictate anything and maayos na lahat yan. So again, I want to emphasize the priorities of this majority. No? One is the soul of the nation. So good governance. Okay? Kasama po dun sa good governance, hindi lang yung accountability, which is the committee hearings and the impeachment. Kasama din po dyan yung mga legislation that goes into the real numbers o yung economics para hindi gutom ang ating mga kababayan, para walang temptation for crimes and for corruption. Diba? So, kasama sa good governance, accountability, blue ribbon, kasama din po dyan yung impeachment, no? Then, as I said, kasama din po dyan yung real numbers. So, many other things will come up. There are administrative things. But as you see, no? Sabi nga nila, they're throwing everything, including the kitchen sink at you. No, they're even the kitchen. Tinatapon na sa amin. Anything they can think of, kaso daw. So, guys, what can you do? One, pray for us. Pray for the nation. Two, tutukan.
res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Read between the lines. Anyone can speak. Pero tignan nyo kung sino nagsasabi ng totoo. So let me stop there and ask for prayers, for reflections, for insights during this weekend. Hopefully, both sides will have their numbers in full force Monday. But yun nga, tuloy kasi yung takutan at yung sinasabing maaresto na and then kung sino-sino niname nila na babaliktad. I was sad because I've been saying this for 3 weeks. I've been saying independent investigation because I do believe the President is being given wrong information. So nung sinabi niya yung barilan, paulit-ulit sinasabi ng NBI at DOJ wala sa Senate. We have evidence, so mapipilitan kami na i-hearing din yan. So the Committee on Public Order will hear, will get to the bottom of this, will bring the NBI, the DOJ, PNP, DILG, lahat ng nag-iimbestiga, sabay-sabay na kami iimbestigahan lahat, no? So I want you to understand that the rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. So isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin nyo po every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam nyo po, ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Diba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number 3, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee. At pag naagaw yung mga committee, sila na naman magdidikta ngayon kung anong pwede i-hearing o hindi. Nakita nyo po na inaalok namin ng committee, they can read their members anytime. So, nagugulat lang ako kay, let's say, kay Senator Erwin, paulit-ulit na wala daw napasa during my time and mabagal, etc. Pero nandyan na yung mga malalaking committee, hindi sila nagpapalista as members. Dati nag-uunahan pa. So, I'll try not to make as much comments regarding the senators because I do believe when you're Senate President of the whole Senate. I can make a list para kontrahin yung sinabi ni Senator Lacson of bending backwards. Sila bending the law, bending the rules. Ako Ayan mga kababayan, so ito na nga ang maganda dito ngayon kay Senator Alang Cayetano ay mayroon pong hawak, we have evidence. Yari. So maaari palang mapatawag dito. Una, ayan si Asidre mga kababayan. At yan si pangalan nito, BBM, no? Kasi 'di ba sinasabi niya, wala daw NBI diyan. Walang baril, pero ayun, may NBI, may baril, may putukan nga eh. Tapos sinabi pa niya, fake daw ang putukan. Paano naging fake? May evidence siya ngayon sa Senator Alan. Mga kababayan. So ano pa? Dami ano? Yari. Kaya ito, napakaabang-abang ano ho mga kababayan. Kayo ba? Sino muna ang gustong-gusto ninyong marinig sa Huwebes? At bukas, baka i-announce ano ho, doon sa plenary, i-announce siguro ni Senator Marcolita kung sino-sino yung ipapatawag. Kasi 3 days pala yan mga kababayan. 3 days pala yan. No? 3 days pala yan. So, dagdagan ko lang kayo ng info mga kababayan para mas lalong maging exciting. Ni-research ko na po itong ginawa nilang walk out. Hindi pala ito nila po pwede basta gawin lagi mga kababayan. Kasi if ever man ito mga senaryo kasi ditong possible na mangyari. If ever mabaliktad po ito, makuha nila ang liderato, alam na natin mangyayari. Wala na naman uli investigasyon sa flood control. So kailangan lang magkaroon ng isang hearing sa flood control na wag sanang bumigay kahit ano pang ipang takot
ano pang ibang bigay na malita dito sa mga senador ngayon, wala na, sa tingin ko ako imposible nang may babaliktad pa dito ngayon mga kababayan, kasi pag bumaliktad pa, obvious na halatang halata na talagang natangay kayo ng malita. Di ba? Ganyan na pong mangyayari ngayon dyan. Natangay ng malita ang babaliktad. Hindi kinaya yung bigat ng malita, nadaganan ng malita. So ngayon mga kababayan, pag nangyayari yun, nagkabaliktaran, ibig lang sabihin ito, pwede rin gawin nito pong mga senador, katulad nila Senator Alan, kasi magkakabaliktaran na, di ba? So wala na pong mangyayari. Wala na pong magagawang trabaho ang Senado. Walk out na lang dito, walk out doon. Pero mga kababayan, isa pa dito, hindi rin nila pwedeng gawin ito ng ganun-ganun lagi. Bakit? Pwede po silang kaladkarin ng usaa. Nasa roles pala nila yan, mga kababayan. Di ba? Yan po yun, mga kababayan. Kung tutuusin nga, kung bastos talaga ito sila Senator Marcolita at Senator Cayetano, abay, kinaladkad na kayo dyan, pinusasan na kayo. Balik kayo dito. May trabaho kayo, may iwas kayo. Kayong tumulad kayo dito lapid, 359. Okay mga kababayan, so ayan po. Okay. So sino-sino mong gusto magpa-shoutout, tingnan natin ng mga, ayan, mayroon na po dito tayong shoutout Okay, so yan na po. Ayun, 86 na po tayo sa taas mga kababayan. Subscribe lang po kayo sa hindi pa nakapag-subscribe, huwag kayong mahiya. Walang bayad yan, ito. Sabi ni Ate Charilo, ayan, nababasa nyo na, Ay, ano ba yan? Hello BMR, close to 300,000 subscribers. Congratulations. Oy, thank you rin sa iyo Ate Charilo. Sa Ate Charilo mga kababayan, hindi ko lang po yan basta followers, kundi members po yan ng aking channel. Yan may star. Pag may star po kasi 3 years and 4 months na po siya member ng aking channel. Ibig sabihin yan mga kababayan, mayroon po siyang binabayarang monthly dito po sa ating channel. Yan. Richie Panirio, watching from Singapore. So, na natin yan si Richie. Naomi, watching from Kuwait. Everyday, matagal. BMR, matagal nyo na po akong subscribers. Okay, thank you sa iyo, Ma'am Naomi ng Kuwait, watching from Salt Lake City, Utah. Christy Singson, thank you sa iyo, Ma'am, paano ba mag-subscribe? Sabi ni Andy Putsintano. Ayun, pindutin mo lang po yung subscribe button, Pag makakita ka po ng subscribe button, kaya papakita ko lang sa inyo sino ba dito, sino ba rito hindi ko pa nasa-subscribe. Teka lang magtingin tayo ng channel na hindi ko pa nasa-subscribe. Parang tingnan natin ito mga kababayan. Ayan. You don't know what an AI work management... Ayan. Ayan po. Ayan. ABS pa, huwag na nga yan. Bakit ABS pang nano natin? Sino bang hindi natin pa nasa-subscribe? Wait lang ito kaya. Ayan. Subukan lang natin ito mga kababayan. Ayan i-subscribe natin. Ganyan. Nakikita nyo ba? Sa hindi pa nakapag-subscribe, ganito pa pag-subscribe mga kababayan. Nasaan na yun? Ayan. Subscribe. Di may below. Pindutin nyo ulit yan. Tapos ayan yung all. Ayan mga kababayan. Tapos i-like nyo. Ayan. Okay? Tapos, i-share nyo rin po mga kawayan. Yan, share. Ayan. Pwede sa Facebook, sa Messenger, Messenger, tsaka Facebook, WhatsApp, X, kung saan nyo gustong share. Ayan, madami po dito mga option kung saan nyo po pwedeng i-share. Ano po? Okay. Ayan po. Copy nyo itong copy nyo po ito. Link na to. Copy. Tapos i-paste nyo po doon sa mga Facebook o kaya Messenger nyo. Kung saan man nyo gusto. Yan po mga kababayan, So, ayan. Tatanggalin ko na po itong itong subscribe. Okay, tanggalin na natin yan mga kababayan. Ganun lang po yun mga kababayan. Okay, tuloy na natin. Pero sa akin, huwag nyo lang tanggalin. Good morning sir, watching from Bukidnon. Nagsample lang naman ako kanina. Luloy Alkizar. Good job BMR channel. Maghihintay po kami sa July 4 kung sino-sino ang kawatan ng bayan. Sabi ni Flor Ancahas. Yun. Shoutout po Dol, watching from Lanao, Luvo Arcillas. I'm from Oman. Habang nagluluto ako, nanonood ako sa iyo sir. Kasi ganda ng mga balita. Sabi ni Dilua Albalushi. Yan, thank you po sa iyo ma'am.
Layo Cargenio, watching from Mondragon, Northern Samar. Uy, maupay nga gabi, maupay nga kulok pa sa iyo nga tanan dito sa Northern Samar, Mondragon. Watching from Puerto Princesa, Palawan. Wow, ang ganda dyan lugar na yan sa marating ako dyan. Vitel Palarca, may mga followers pala tayo dyan sa Puerto Princesa, Palawan, dyan sa Boracay. Siguro mararating din natin yan balang araw. Sir, Tambal Bacalanas po yan, sabi ni Marilyn Medalla. Oh, salamat sa iyo ha, Marilyn. Watching from Sweden, excited po next week, sabi ni Almin Swiskun. Watching from Seattle, Washington, sabi ni Beatrice Cagdan. Yan, mga kababayan. Sabi naman dito ni Tess Lanya, watching from San Antonio, Texas, USA, God Save Philippines. Yun, watching from Japan, Leonarda Saito. Ayun. Dumarigato gozaimasu. Hay, wakaranay. Watching from Malaysia, ayan, Apakabar, Jerongay Rebecca. Yun, no, mga kababayan. Mabuhay ka, Senate Cayetano. God bless ka, sabi ni Ebo Ling. Yan, mga kababayan. Virginia Melina, ihayag mo na lahat ang alam mo, Mrs. Diskaya. Yun, sabi niya, mga kababayan. Okay? Maraming salamat po sa lahat sa walang sawang pagsubaybay, paglalike at pag-share. Pilipinas as always. Bye-bye!